Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Mga kapuso, kada taon ng laman ng ating pagbabalik tanaw ang mga bagyo. Pero ngayong 2025, may kasabay na daluyong ng galit sa bawat ipinagluluksang nasawi sa mga pagsusungit ng panahon. Nahukay nito ang mas malalim pa palang problema sa ating lipunan. I-recap natin yan sa pagtutok ni Marie Zumali. Sa mahigit 20 bagyo ngayong taon, dalawang magkasunod ang pinakamapaminsala. Ang bagyong Tino, hindi lang 8 beses naglandfall, nilunod pa ang maraming lugar sa Cebu Province. Punta kong emergency, pag-i-leave ka, tabagin. Marami ang sabubong na naghintay ng rescue at paghupa ng baha. Walang nagawa sa pagtangay ng tubig sa kanilang mga gamit. Kahit mga sasakyan, inanod na parang mga laruan. Daga na. Mula Liloan hanggang lungsod na Mandaue Agoy! Ano? Agoy! at sa Cebu City. Natuma na sa balay guys. Never na mo rescue. Baka yan, pinaluliyuan. Please lang. Pinakatumatak na imahe ng mga bagyo ngayong taon, ang patong-patong ng mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumatagal, tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa bawat probinsyang dinaanan ng bagyong Tino, naabot na sa... Oh my God, ginoo ko! Oh my gosh! tulad sa Negros Provinces at sa Palawan, nakapangingilabot ang sigaw ng mga napuruhan. Wala na. Wasak na. Sumuko na talaga. Dama ang panghihinayang sa mga nasirang ari-arian at kabuhayan at ang panglaw ng pangungulila sa dami ng mga pumanaw. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Idineklara ang state of national calamity para mapabilis ang pagbangon. Pero wala pa man yan na nalasan naman ang superbagyong Uwan. Nasira na yung bako! Diyos ko! Tama na! Ay, lubog po pati bahay. Sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin. Inabot pa rin. Sa Dinalungan Aurora ito naglandfall pero tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. 2 bahay ang nawala. Masakit sa akin pero okay na rin. Buhay din kami mag-anak. Sakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, bagibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Nobyembre man pinakasukdulan ang pagsusungit ng panahon ngayong taon. Unyo pa lang ay halos hindi na napahinga ang bansa sa mga bagyo. Lalo ang mga tumatama sa kalupaan na nagsimula mula Hulyo. Masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Karamihan, nagdulot ng mga pagbaha at pagguho. Hanggang sa mga huling linggo ng taon, binabasa ang pag-asa ng marami dahil sa habol ng mga bagyo. Pusputi naman ito kuwas dagat na dire. Ang wanig yung mahipos yung butang. Ambot gani sir. Saon eh. Awa sa suba god, wala namang tabang di baga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, kay ianod mo misog. Masakit eh. Pray, bisan isa, wala kami may na hawas, kita ng balay namon.
Siyempre, kasubo way pagani nag-abot ang ayuda sa Tino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Taon-taon, halos pare-pareho ang kurot sa pusong dulot ng mga unos sa Pilipinas. Pero ngayong taon, may galit na kasamang rumaragasa sa bawat pagbaha. Dahil sa nabistong katiwalian, sa ilang proyektong dapat ay pumipigil sa ganyang mga sakuna. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ng Tutok, 24 Oras.